United States, may sorpresa para sa Pilipinas, posibleng gamitin laban sa China. Pinirmahan na ng Philippine Navy ang isang deal para sa pagpapatayo ng isang naval airbase sa Kasiguran, Aurora Province. Ito ay gagamitin para lalo pang paigtingin at palakasin ang presensya ng Philippine Navy at gwardyahan ang Philippine Benham Rice. Malaking tulong ito para lalo pang ma-enhance ang depensa at maging ang pagbabantay sa teritoryo ng bansang Pilipinas. Kung kaya, ang lahat ng yan ay ating aalamin at ating tatalakayin sa video na ito. Ang Philippine Navy at ang Aurora Pacific Economic Zone and Freeport o APECO ay pumirma na sa isang Memorandum of Agreement para sa konstruksyon ng isang 12,000 hectare Naval Support Facility and Naval Air Detachment sa Kasiguran. Ito ay ayon sa pahayag ng Philippine Navy. Pinirmahan ni Navy Chief Vice Admiral Giovanni Carlo Bacordo at APECO President and CEO Israel Madukdok ang kasunduan sa Navy Headquarters at ito naman ay iiendorso para sa approval ng Defense Secretary na si Delfin Lorenzana. Ayon kay Bacordo, ang deal na ito ang siyang magpuprovide ng daan para sa Philippine Navy para makapag-establish ng isang foothold at makatutulong din ito para lalo pang palakasin ang long-term force projection para patuloy na maprotektahan ang national maritime interest ng bansang Pilipinas sa northern frontier. Ayon sa Philippine Navy, ang Kasiguran ay nakalocate sa eastern part ng Central Luzon at ito ay nakaharap sa Philippine Sea. Ito ay in-identify bilang isa sa mga strategic areas para madepensahan ang eastern border ng Pilipinas. Ito ay malapit lamang sa Philippine Rice, isang 13 million hectare undersea region na located sa east of Luzon. Ang bayan na ito ang nagsilbing host sa ginanap na Philippine-American Joint Exercises noong taong 2017. Ayon sa Philippine Navy, bahagi ng mandato nito ang protektahan ang Philippine sovereignty and territorial integrity laban sa mga foreign and domestic threats. Samantala, bago pa man magtapos ang panunungkulan ni President Trump, siya ay nagpadala ng tulong sa Pilipinas. Ang mga defense equipment mula sa United States na ipinadala sa Pilipinas ay nagkakahalaga ng aabot sa $29 million. Ang tulong na ito na ihinatid ng United States Acting Defense Secretary na si Christopher Miller, ang latest gift ng United States para sa Pilipinas mula sa layunin nito na i-counter ang China sa rehiyon. Nito lamang araw ng Martes, ang Pilipinas ay nakatanggap ng di inaasahang parting gift mula sa outgoing administration of the United States President Donald Trump para naman kay Philippine Defense Secretary Delfin Lorenzana na siya namang tumanggap ng donasyon mula sa United States Acting Defense Secretary Christopher Miller. Kanya itong tinawag na unexpected gift, isang simbolo ng mainit na alyansa sa pagitan ng United States at ng Pilipinas. Ang ilan pang donasyon mula sa United States ay ang mga precision-guided weapons, isang Scan Eagle and manned aerial system na nagkakahalaga ng aabot sa $18 milyong. Ito ay nasa pangangalaga ngayon ng Philippine Navy
at ang $23.4 million na halaga naman ay para sa mga biktima ng bagyo na sumalanta sa ating bansa. Ayon kay Lorenzana, kanyang sinabi na ang Pilipinas ang largest recipient ng United States military assistance sa Indo-Pacific region. Bagamat hindi na siya nagbigay pa ng pahayag patungkol sa naging pag-uusap nila ni Miller sa kanilang meeting, isang statement mula sa kanyang opisina na kapwa ang dalawang opisyal ay nagkasundo na lalo pang palakasin at paigtingin ang military-to-military engagement sa pagitan ng dalawang bansa. Bagay na posible namang maiuugnay patungkol sa VFA o Visiting Forces Agreement sa pagitan ng United States at ng bansang Pilipinas. Ayon sa US Embassy, binigyang diin ni Miller ang kahalagahan ng alyansa sa pagitan ng United States at Pilipinas para sa usaping national and regional security. Kanya ring binuksan ng usapin patungkol sa oportunidad para sa mas pinatinding bilateral security cooperation para mapanatili ang free and open Indo-Pacific region. Ang tanong, ano kaya ang posibleng mangyari sa hinaharap? Kung kaya, ang lahat ng yan ay patuloy lamang nating aantabayanan sa ating mga susunod na video. At yan ay ilan lamang sa mga impormasyon tungkol sa sorpresang donasyon ng United States para sa Pilipinas laban sa China. Bukod sa mga nabanggit, may nalalaman ka pa bang mga impormasyon tungkol sa sorpresang donasyon ng United States para sa Pilipinas laban sa China? Bukod sa kwento na ito, may kwento ka ba na nais mong i-feature natin sa ating mga susunod na video? Mga kwentong digmaan, kagamitang pandigma, armas, kakaibang sasakyan, kakaibang kwento o ano paman? I-share mo naman ang iyong sagot dito sa ating comment section para malaman din ng ating mga ka-trip.